May nag-comment nga sa akin at sasagutin natin to habang nagsasagot ako ng mga activities for today's video. Char! Ito yung comment niya, advice niyo po sa mga incoming first year sa OUS. Same po tayo, BSBHRM rin po kunin ko. Tapos, kamusta naman po sa OUS? So, ano bang ma-advise ko sa inyo? Ako rin, hindi ko rin alam. Char! Joke lang. Siguro yung ma-advise ko bilang isang estudyante na nag-work din sa akin yung process na yon is magkaroon ng G-Drive or drive at tracker wherein nandun lahat na mga output nyo from first year to fourth year. So, since third year pa lang naman ako ngayon. So, nasa third year pa lang na yung file na meron ako. Gandahan din kasi nito, hindi naman sa akin tong drive na to. Sa mga officers kasi, meron kaming shared drive na kung saan may nakadedicate na person doon na malaki kasi yung space niya sa pag-store ng mga data. So, for example, yung sa kaklase kong si Jerome, meron siyang pinahiram na shared folder. Tapos, lahat ng mga kaklase ko or lahat kaming magkakaklase is ina-access yon. Dinadump namin from first year to third year ang output nandun sa drive niya. So, blessed lang kami dahil meron kaming kaklaseng ganun ka-generous. Pero kung sa inyo, much better din talaga na may shared or meron kayong sariling drive na may store lahat ng data nyo from first year to third year nga. Pangalawa is gumawa kayo ng task list. Sa akin kasi gumawa lang ako sa Google Sheet. So, yun yung tracker ko. Nandun lahat. So, from previous year, tapos this year, ganyan yung itsura niya. Malaking tulong din kasi to para malaman kung ano yung mga least priority at yung mga top priority na kailangan gawin. For example, may deadline tomorrow, so malalaman mo kung ano yung mga deadline na meron tomorrow at yung mga ibang araw. So, dun mo din kasi a-allocate yung oras mo at the same time, mamamanage mo din yung time mo sa ibang bagay. Ang atlong advice is, seryosohin nyo yung pag-aaral sa PUP Open University. Kasi kahit sabihin mong online lang siya, hindi kayo nagkikita araw-araw sa classroom, malaking factor na kailangan yung seryosohin dahil isang subject lang na ibagsak nyo, may warning na yon. Kapag umabot ng 3, meron kayong bawas na load sa subject nyo. Kaya maganda, first year pa lang, seryosohin nyo na. Kasi kapag nagkaroon ka ng 4 to 5 failed subjects, possibility na ma-forfeit yung free education na binibigay ng PUP. So, dapat from that year na first year pa lang is sipagan nyo na kasi mahirap na magkaroon ng bagsak at sayang din po yung free tuition. So, sabi niya, kamusta po sa PUP Open University? Okay lang, buhay pa naman, charot. Well, sa totoo lang, hindi siya kasi kagaya ng regular school, yung kabata-bataan ko pa, na araw-araw pumapasok sa school. Ngayon kasi marami ng responsibilities, kagaya ng pamilya, may anak na, yung ilan sa amin may trabaho din. So, nagja-juggle kami ng iba't ibang responsibilities. But then, since pinili namin na mag-aral ulit, bumalik ulit sa pagiging estudyante, ay kailangan namin i-humble yung sarili namin at unahin din yung mga priorities, kagaya ng mga deadlines. So, kailangan marunong kaming mag-time management. But then this year, since thesis namin, nasa 4 and 5 na kami, completion na, and next year, parang isang SEM na lang and OJT na, medyo kahit papano nakahinga-hinga na rin kami. But nung previous year, hindi naman siya ganun kabigat na kagaya ng traditional. Pero, yun nga, loaded kami sa mga activities kasi more on activities siya. PowerPoint report, more on collaboration, ganun. So, kung hindi mo trip na magkipag-collaborate sa mga kaklase mo, mahihirapan ka. So, kailangan mong magkaroon ng build friendship at the same time
marunong din kayong makisama sa isa't isa kasi most of the time, ang lahat ng activities ay groupings. So, yun lang. Sana nakatulong yung video na to sa mga aspiring applicants at sa future isko-iska ng bayan. So, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye!